dear beloved, Boss Mike Cervera. Tanong, ano hatol mo sa kanya? Tingnan nyo mga kababayan, karamihan ho ng mga natatanong, ay ayaw kay Sara Duterte. Bakit? Kasi obvious na obvious yung katangahan eh. Pwede magtanong, ano hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Ikaw, te. Guilty! Guilty! Kita nyo? May sumasagot sa likuran ni biyahe ni kayo. Ano yan, Mary Ann Iscasio? Nako! Tingnan nyo, gising na ang taong bayan ng mga Pilipino, sabi ni Teresita Tan. Ano sabi dyan, Ikaw, te. Guilty! Guilty! Unahin ko na siya. Unahin ka na ta. Bakit guilty? Ayoko sa kanya. Bakit? Ayaw kasi hindi siya lutang siya lagi pag ini-interview. Tapos, ayoko sa kanya, lutang siya! Kita nyo mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, eto na, Sara Duterte, tinuturuan na kita. Huwag ka nang magsalita ng magsalita. Kung pinipilit ka nila Banat Bay para ma-interview, sila makikinabang sa'yo. Walang pakialam sa'yo yung mga yan kung mapahiya ka kasi. Basta sa kanila, tama, si Atty. Claire, views lang yung kanila eh. Pero ikaw, akala mo, inaalala ka ng mga yan? Naku, magtanong-tanong ka. Ayan kita mo yung taong bayan habang pinapanood ka, ina-assess ka nila. Tinitignan nila, inaanalisa bawat salita mo. O ano ngayon, ang opinion ng taong bayan, lutang ka. Diba, Cheng Adorsa, no? Lutang si Sara. Diba, Pinky May? Ayan mga kababayan ko. ayoko sa kanya. Bakit? Ayaw kasi hindi siya lutang siya lagi pag ini-interview. Ay! Lutang pag ini-interview! Kita nyo, mga ordinaryong mamamayan yan, Tapos, parang wala siyang pagmamahal sa Pilipino, puro sarili niya lang iniintindi niya. Kita nyo? Sarili niya lang iniintindi niya. Kita nyo, mga kababayan ko? Assessment ng mga Pilipino? Wala siyang pagmamahal sa mga Pilipino. Sarili niya lang ang iniintindi niya, eka. Kita nyo, sumingit lang, Sumingit lang si ate, mga kababayan ko. Ito na. Panoorin nyo ng buo. Panoorin nyo ng buo, Ito na. Te, pwede magtanong, ano hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Ikaw, te. Guilty! Guilty! Unahin ko na siya. Unahin ka na ta. Bakit guilty? Ayoko sa kanya. Bakit? Ayaw kasi hindi siya lutang siya lagi pag ini-interview. Tapos, parang wala siyang pagmamahal sa Pilipino, puro sarili niya lang iniintindi niya. Sarili niya lang iniintindi niya. Kaya ayoko sa kanya. Sabi daw nila marami daw ginawa si Vice President sa trabaho sa Pilipinas. Wala siya nagagawa. Alam niya, mamasyal ng mamasyal. Mamasyal ng mamasyal. Ano? Nako! Mga kababayan! Gago ka. Loko-loko to si Crisola. Wala bang interview dyan kung tambalos-los si Martin? Chris Ulo, gawin natin yan. Mag-interview tayo. Si Martin naman. Ang gawin natin, interview natin. Naniniwala ba kayong tambalos-los si Martin Romualdez? Ay, nako. Sige, tuloy. Grabe to si Nanay, Nanay, ang galing-galing mo. Hindi nga siya nakikita pag may mga hiring-hiring eh. Pag may mga yung Pangulo, lagi lang si Pangulong Bongbong Marcos ang
Nag-ano, hindi siya laging kasama. Saka lagi siyang wala. Ayoko dyan. Ayun. Kita nyo, mga kababayan ko? Matatalino na mga Pilipino. Kaya banat bay, okay lang yan. Pagkakitaan nyo si Sarah. Mai-content nyo si Sarah. Diba? Kapag kino-content nyo, may content din kami. Diba? Vice versa, Chris Ulo, diba? Meron silang pakinabang, meron din kaming pakinabang. Diba na? Oo. Pero mga kababayan, minsan nakakakonsensya. Kasi yung hangarin nila, manlito ng maliliit na kapwa Pilipino. Buti na lang, hindi ho katulad nila nanay na hindi na papansin yung pong mga propaganda nila. Diba? O, kita nyo mga kababayan ko. Kung hindi ba man ang mga siraulo yan, pati sipon eh. Oo, pati sipon po, sinisip-sip nila eh. Nakita nyo mga kababayan ko. Ayop ka, Chris Ulo! Obvious ka na. Langya ka. Obvious ka, Chris Ulo. Pansinin nyo mga kababayan, no? Joke lang kay Martin Romualdez. Mahal ko yan kasi hindi corrupt, tambalos. Ewan ko sa'yo. Magagalit sa'yo si Marjorie Tabok-Tabok dyan. Magagalit si, Jayjay Sales. Magagalit si, Jojo Chavez. Loko ka. Loko ka. Shoutout kay Sir Jose. Ayan na, na nanonood sa Legazpi Albay, Bicol. Ay! Eto na, mga kababayan ko. So, yan ho, mga kababayan. Wala na hong maloloko si Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan ko, yung pong sipon ni Pangulong Bongbong Marcos na sinipon bagong klema. Sa atin, alam naman natin, mainit, Pag nag-iiba yung klema, mga kababayan ko, mag-iiba rin ho yung temperatura ng katawan na kadalasan po sinisipon inuubo tayo. Tulad ko ho, kita nyo kahapon, labas-pasok ho ako sa malamig, mainit, di ba? Lalabas ka, mainit, papasok sa kotse, mainit, ay malamig, papasok sa opisina, malamig. Kaya kung mapapansin nyo yung boses ko, parang may sipon po ako. Yun po yun. Mga bobo nga yung mga DDS, hindi nila ho, alam yata yung ganon. Palibasa, laging nasa initan. Di ba? Kaya ganon. Di ba? Nandyan na si Celia Rombawa daw ng Cagayan. Pa-shoutout daw. Galing kay Mark Jan Rombawa. Shoutout po. Naimbag nga. Bigat kada kayo amin, apo, nga taga Cagayan. Tingnan nyo. Anino? Tingnan nyo, mga kababayan ko. Buti pa si Anino eh. Anino, banatan mo. Sabi ng palasyo, Marcos okay after appearing to have cold at UN speech. Guys, okay, hindi ko alam kung bakit issue to. Pero talaga, happy kayo na merong sakit si Bongbong Marcos? Sipon nga lang yan eh. Sipon nga lang, sinisip-sip na nila eh. Kulang na lang mga kababayan, yung sipon ni Pangulong Bongbong Marcos, istruhin nila. Ganon katindi itong mga DDS eh. Para bang tuwang-tuwa pa na may sakit yung tao eh. Kami nga nung nabalitaan namin si Digong, nung binalita ni Kitty na mahina na may sakit, nalungkot kami. Pero sila mga kababayan ko, tumulo lang yung sipon. Pinunasan. Kita nyo, gusto na nilang istruhin at sipsipin.
yan yun. Hindi na natin papalabas yan. Dito na tayo mga kababayan ko. Nako po! Grabe itong revelasyon na ito. Ngayon nyo lang maririnig. Bakit mga kababayan ko? Mga kababayan ko, yung 18 Marines na nagpakilala, yung 8 pala doon ay hindi bodyguard ni Saldico. Isiniksik lang nila. Itinanim, mga kababayan, yung 8 pala na yan ay bodyguard ni... Sino may bodyguard? Sino maraming bodyguard? Sige nga, Aber. Sino ang maraming bodyguard? Ito na mga kababayan. Pakinggan natin. Ng umano'y ex-Marine. Tuloy ang paghimay ng NBI sa mga alegasyon ng umano'y ex-Marines na nag-deliver daw sila ng mali-maletang pera sa mga politiko. Ilang punto ang kinwestiyon ng ahensya na laman ng kanilang sinumpaang salaysay. Taliwas sa kanilang pahayag, hindi lahat ng 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico ay tauhan ng dating kongresista. Nako po! Sa 18 yan, yung 8, hindi naman naka-assign kay Saldico, naka-assign sa kanya. Nako! Nakaw pa ko ha! Paano ngayon ito? Jing Cruz. Familiar kasi yung uniform, sabi ni Maring Joji. Nako! Mga kababayan kung hindi pala, bakit nagpapakilala na mga bodyguard ni Saldico? Nako po, mga kababayan, Lunita. Oo, intense talaga to. Booking, mga kababayan, booking! Ulit. Taliwas sa kanilang pahayag, hindi lahat ng 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico ay tauhan ng dating kongresista. Sa 18 yan, yung 8, hindi naman naka-assign kay Saldico, naka-assign sa kanya. Sino po si kanya? Hindi ko lang po pwede pang i-reveal Okay, yung personality. Sa on point, Hindi pa raw muna pwedeng i-reveal, mga kababayan, pero alam nyo na Kaya pala, mga kababayan, iba-iba yung mga sinasabi. Para bang tinuruan lang yung iba na magsalita. Kaya hindi ho nila alam kung ilan ba talaga yung maleta, 3, 5. Kaya hindi nila alam kung saan yung bahay ni Pangulong Bongbong. Basta daw Ilocos, ang luwag-luwag ng Ilocos. Kahit nga si Chavit Singson, taga Ilocos. Hindi pa nga nilinaw kung Ilocos Sur o Ilocos Norte. Di ba, mga kababayan ko? Kaya alam nyo, etong mga ito, mga kababayan, mukhang talagang malilintikan to eto na, tuloy. ng Bilyonaryo News Channel, ibinunyag din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na never nagkasama si Nako at ang isa sa mga umano'y ex-Marine na si Bernard Tube. Nako, itong Bernard Tube at saka si Saldico, hindi tumugma yung pahayag na nagkasama daw silang dalawa para magpa-deliver ng kwarta. Grabe, LB. Diba? Gloria Smooth, Oo. Amalay ko. Diba? So ngayon, mga kababayan, kaya pala nagtatakip ng muka. Kasi mga kababayan ko, kung talaga na sila'y totoo sa mga sinasabi nila, abay ilalabas nila ang kanilang buong pagmumuka. Pero dahil nga mukhang hindi mga sigurado't may pangangamba, abay tinatabingan yung kanilang pagkakakilanlan. Diba? Wala namang COVID, pero nakasombrero, nakasalamin, naka-face mask. Alam nyo, mga kababayan, yan na po yung isang isang palatandaan na merong hindi sasabihing hindi totoo para kapag kaho ito naimbestigahan, hindi naman ho ako yan. Kulang na ho magsuot na ho ng buong maskara.
Grabe, no? Ayaw mo na, BMB Joby, ayaw nilang mag-like eh. Oo, siguro yung mga DDS ayaw mag-like. Kaya sila nandito, sabik sila sa poging vlogger. Ayaw nila mag-like, BMB Joby. Kasi wala silang poging vlogger, kaya sila rito nagpupunta. Sabik na sabik sila. Sige nga, mag-mention nga kayo ng gwapong vlogger nila. Isama nyo na si Libayan, ha? Lalo na, wag nyo nang isama yung mga aso. Putik na yun, yung mga itsuraan, dudugyot, ano? Daig pa mga kababayan yung asong grasa. Yung mga bata ni Libayan, daig pa asong grasa. Kung may taong grasa, may asong grasa. Diba, no? So, hayaan na natin sila. Mga asong grasa. Ito na. Pakipakinggan natin, ha? Hindi, nakakagulat ito, na hindi pala, yung 8 ay bodyguard ni Saldico. Kung hindi, bodyguard pala, ni ano? Ito na. Attorney Melvin Matibag na never nagkasama si Nako at ang isa sa mga umano'y ex-marine na si Belnard Tube. Kita nyo, sabi dyan mga kababayan ko, yun na nga. Meron man daw, pogi din ang gusto. Baka nga nanonood dito, ano? Ito na. Pasok. Oy, Cherry Garcia, makinig, ha? Meron daw hawak na ebidensya ang NBI para patunayan ito. Nako! Minention po nila si Tube tsaka si Saldico na nag-arkila sila sa air taxi. Nagsampina dusis tekum po kami sa air taxi. Nag-issue na ng certification but since 2022 hanggang 2025, never nilang naging pasaherong magkasama si Saldico at yung si Tube. Nako, patay ka. Ayan na. So nabuking ho yung mga salita na magkasama daw yung Tube tsaka si Saldico na nag-deliver. Ngayon, naka-record pala yan. Bawat lipad sa Himpapawid, may record. Diyos ko, mga kababayan ko, yari kayo. Aya ba mga kababayan hindi na makita-kita? So yun po, document yun. That is a notarized document issued by air taxi. Ako po yung nagtrabaho, Ma'am Pinky, sa airport as general manager. Lahat po ng sumasakay at tumitake off, umaalis po sa airport po, may record po lahat na pangalan yan. Nako, patay kayo. Alam ni ni Melvin Matibag na may record dapat pala yan. Diba, mga kababayan? Sabi ni Lynn Sulat, sayang bayad sa vlogger ng mga didilis. Kung hindi pagtatanggol si Lustay. Nga, no? Kahit private plane pa po yan. Patay. Napag-alaman ding sangkot sa iba pang kaso ang ilan sa alleged bagmen. Tulad ng frustrated murder, violence against women, at estafa. Halak ka! Anong kredibilidad ng mga ito, mga kababayan ko? Bukod sa butas-butas sila, at mga kababayan, marumi. Kalat-kalat, sabi nga ni Atty. Claire Castro. Ang dami palang mga kaso nito. Saan naman kayo nakakita na biglang mahal kong bayan? Saan naman kayo nakakita na magte-testify at magpapakabayani na sasabihin nila, mahal kong bayan, kaya ako ginagawa are. Agay-ga, aking ginagawa are kasi. Talagang iba ang aking pag-ibig sa aking bayan. Putik na yan. Ano yung mga kaso nyo? Frustrated murder. Bawsi, ibig sabihin ng agrabyado kayo ng babae. Babae na lang, pinapatulan nyo pa. Di ba mga kababayan ko, ano pa? Istapa. Tapos sasabihin nyo, mahal nyong bayan, samantalang tagtag kayo ng kaso?
Isang kabobohan yan, mga kababayan, para paniwalaan. Sabi nga ni Pachuchay, puro dispalinghado. Tama? Tama, mga kababayan ko? Mahal daw nila bayan, kaya ianda nilang ialay ang kanilang buhay. Pero hunong na-check, samot-sari mga kaso. May kasong ano? Pagtatangka sa buhay, prostrated murder. Bawsi, mga kababayan. Malamang mga kababayan, inapi yung asawa ng api ng babae, nanakit ng babae, o ano pa. Iniwan yung mga anak, o baka naman pinagpalit sa iba. O, kita niyo mga kababayan ko, yan ba yung nagmamahal sa bayan? Ano pa? Istapa, istapador. Nako. Late na si Leonora Brown. No. Dagdag ni Matibag, very odd na iisa lang ang kanilang affidavit. Tinawag po namin sila 18. Pwede bang, ang una po namin sasabihin, pwede bang mag-issue kayo ng sarili nyong affidavit, ng sarili nyong salaysay? Dahil ang sworn affidavit po, that is a personal recollection of what you do, yung participation mo. Kaya nga parang alam nyo mga kababayan walang pagkakaiba to kay Gutesa. Yung bang makagat sabay takbo na, affidavit nila mga kababayan dapat isa-isa. Ibig sabihin, bawat isang saksi sa 18 Marines dapat 18 affidavit. Kaso, ang nangyari daw, ginawa isa na lang. Paano nga naman? Kung sakasakali, paano pananagutin kapag ka nabuking na hindi nagsasabi ng totoo? So very unusual po na 18 na sasabihin mo, ganito yung kwento ko. Hindi naman kayo araw-araw sigurong kasama kung totoo may nangyari yan. Correct. Hindi rin ligtas sa batikos ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Oo, attorney, sabi nung kaibigan mo, ganyan talaga mga lakad mo. Mahilig ka raw sa mga litrato. Mahilig ka raw magbida-bida din. Oo. Kaya nga tumakbong senador ito Tapos talo. Kasama siya sa mga perjury complaint na inihain ng ilang opisyal na idinawit sa issue. Meron po kaming mga abogadong tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. Hindi po dapat kami magkukonsinti kung isang maling gawain. We will not tolerate na may magsusumiti po ng maling paratang o maling ebidensya sa isang tao. Ayon din daw Kita mo, Lolita Salazar, shoutout sa'yo. Diba? Nako, mga kababayan ko. Wala. Marami ko kasing mga kababayan natatapalan talaga ng pera. mismo kay Baligod. 103 na individual ang kinausap nito para lumantad, pero 38 lang ang pumayag. Magsasagawa raw sana ng sariling press conference ang ilan pa sa kanila, pero tila hindi na ito itutuloy. Bakit? Baka hindi na po dahil ngayon nga sinasabi nila natatakot, pero very coincidental na nung nilabas namin yung subpoena, that's the time na biglang may threat sa buhay nila. Correct. May alok naman si Matibag sa 18 alleged ex-Marines na nangangamba umano sa kanilang seguridad. As the director of the Parang mga magnanakaw ng kalabaw lang mga kababayan, ano? Ano sana yun? Tignan nyo. Putik na yun, yung mga itsura parang walang gagawing mabuti, Yung isa mga kababayan, kamukha ni Waway, ano? Yung isa naman mga kababayan, kamukha ni Boy Negro. Yung isa naman, kamukha ni Baluweg. Diba? Tignan nyo mga kababayan yung mga itsura. Kamukha ni Waway. Kamukha ni Boy Negro. Kamukha ni Baluweg. Yan. Putik mga itsura, As the director of the NBI and the entire strength of NBI, kung meron pong threat sa kanila to do harm, we're offering the professional service of NBI. We can even provide safe houses for them. And kung may mangyari sa kanila during the time that they are under our care, I will be personally responsible in the entire bureau po. Yan na, may pangako na.
magsabi na kayo ng totoo habang hindi pa huli ang lahat. Oh, alam nyo mga kababayan ko, kaya nga ho si De Lima ay nagagalit na rin ho eh. Galit na ho mga kababayan, sabi ni De Lima. Hintuan nyo na ako! Ginawa nyo na sa akin yan, pinakulong nyo na ako ng 7 taon halos. Wala kayong napatunayan. Diba? Leti Alyabo, ano? Wilma Soliano, no? Eto mga kababayan ko, Eva Bautista, makinig ka. Laila De Lima, pasok. Ginawa nyo na yan dati sa akin ang paninira nyo sa akin na nag-cause ng aking pagkakulong ng almost 7 years unjustly detained for trumped up, politically motivated, fabricated illegal drug trading charges. And now you're doing this again para palabasin ako ay corrupt na tumatanggap ng ganyan. Oo nga po. So, pwede ko ba? Sobra na. Stop it. Nakaw! Ito kasi dinawit eh, mga kabayan. Rosario Borja, thank you naman po. Di ba, no? Leonora Brown, no? Aichang, no? Tibingem, ano? Slapchick, ano? Ngayon, mga kababayan ko, totoo naman. Abay, lahat na lang sabi ko nga sa inyo, kung kayo, mga kababayan, ano? Kung kayo, mga kababayan ko, si Sara Duterte, ang pipiliin nyo, ang pipiliin ninyo, wala akong pagkakaiba kay Digong eh. Tingnan nyo ginagawa kay De Lima. Lahat na lang ng mga kakasama o kagalit nila o kaya'y kumakampi kay Pangulong Bongbong, lahat ho yun dinamay eh. At magtataka kayo, bakit walang kasali na iba nakakampi nila? Bakit hindi sinama yung Garjola? Bakit hindi sinama yung Yap? Bakit hindi sinama yung Villanueva? Si Chis Escudero? Si Jinggoy Estrada? Yan yung mga matatakaw sa pera. Di po ba mga kababayan ko? Yan ho yung matatakaw sa pera. Pero bakit walang kasali? Puro mga kaaway ng mga Duterte. Trillanes, si Laila De Lima. Kasi nga ho, mga kababayan, uulitin ko lang at uulitin. Yan pong mga yan, Laila De Lima, napahiya si Duterte dyan. Kay Trillanes, napahiya si Duterte dyan. Napahiya ang mga DDS kay Trillanes, De Lima at marami pang iba. Nakuha nyo mga kababayan ko? Kaya yung galawan nila, totoo yan ay tiyang obvious na obvious. Yung hindi ho makakapansin, yung hindi po makakaunawa, ay sigurado mahina ang kanilang mga sentido komon. Common sense nga lang ho eh, mga kababayan. Ano? Dalia Borokanay. Oo, shoutout po dyan sa Isabela. Naimbag na aldaw kada kayo. Di ba no? Sakit sa ulo itong mga DDS. Tignan nyo si Marcoleta. Anong ginagawa ni Marcoleta? Pinipilit pa rin yung West Philippines ay hindi atin. Pinipilit pa rin niya na na ang West Philippines ay pag-aari ng China. Sabi ho ni Jan Angeles, kakain na raw ako. So mga kababayan ko, mamaya na lang hindi ko tuloy matapos-tapos yung ating daho. Sige, bibigyan ko kayo ng clue. Kailangan mahulaan nyo to. Mamaya, pag balik natin, sana mahulaan nyo na kung sino yung pong nahuli ng kanyang asawa na sumusubo ng batuta. Daho. Ito pong kongresista na ito. Limbel, wala na. Diba? Ayoko na nga, nandiyan na si Limbel eh. Luisa Macmillan. Ito na, Reda Canots. Ito na. Ang kongresista na nahuli ng kanyang asawa
na sumusubo ng batuta, na piling macho. Piling macho, mga kababayan. Walang iba kung hindi si Congressman siya nga pala, binabati ko po lahat ng mga kababayan natin sa Japan, Australia, Taiwan, sa mga taga Middle East, dyan po sa Qatar, UAE, sa Bahrain, at po dyan sa Oman, at Saudi Arabia, mga kababayan ko sa Jordan, at sa mga nasa Israel. Shout out po. Ang congressman na nahuli ng kanyang asawa habang sumusubo ng batuta ay walang iba kundi si Juta! Our beloved Boss Mike Cervera.